Okay, heto na po, no? Parang nabulabog na po itong kongreso. Itong vlog na ito ay ipapakita ko sa inyo kung gaano po nagpanik ngayon itong mga taga House of Representatives o itong mga congressman na mga kalaban nitong si Congressman Liviste. Okay? Parang inamin na rin nitong isang congressman na hindi sabi niya hindi lahat ng mga kongresista ay makatanggap ng bonus yung na narinig nating may 2 million bawat isang congressman. Wow. So hindi pala lahat. So kung sino yung that is my interpretation ha sa kanyang sinabi. Ito siya. Na hindi raw lahat makakatanggap. Meaning to say pabor-paboran ba 'yan? 'Di ba? Kung sino yung malapit sa speaker, yun ba ang mabibigyan? And at the same time, tama ba na bigyan sila ng tag 2 million? Ito raw ay tinatawag na bonus break. Okay? Kasi mamaya ay itong taga News 5 ay tinanong rin itong si congressman yung dating congressman dito, ipinaliwanag niya na nakasanayan na raw ito. Okay? Mamaya pakinggan natin 'yan, no? Kasi po para ang taong bayan ay mauunawaan natin lahat kung ano ba talaga itong 2 million na ito. At itong si Ridon naman, no? Ay ito nga ang corny nitong si Ridon. Nung una, deny pa siya nung una na sinungaling yan si Congressman Liviste. Ngayon, paano yan ngayon? Merong mga kongresista na nagsabi na totoo yan. Kaya ikaw Ridon, no? Kung ako pa sa inyo, kung ano yung sinasabi ni Congressman Liviste, wag na kayong magpalusot. Dapat inamin nyo at inexplain nyo na lang sana sa taong bayan na ganito yan, ganyan. Itong 2 million na ito, kasi Christmas break, ito po ay ipamimigay ng mga events, ng mga Christmas party, ng mga barangay, ganon. Di ba? I-explain mo ng maayos. Hindi yung nung una pa, deny pa kayo. Tapos ngayon, aamin. Ay, nako. Ridon. Tapos ito pag-usapan rin natin actually itong vlog na ito ay this is all about sa mga umuugong na usap-usapan patungkol po dito sa bawat congressman merong matanggap na tag 2 million. Okay? Panic na sila dito ngayon kasi nabubuking Kasi hindi ito walang nagbubuking dito dati. Kung wala ito si Congressman Liviste sa House of Representatives, hindi ito mabubulgar. Dapat, kung ako, taong bayan, i-stop na yung mga bonus break ninyo. Hirap na yung tao at maraming mga dapat uunahin natin mga problema tapos may bonus break kayo. Wow! Di ba? Tapos, may ayuda pa. Ang galing naman ninyo, no? Eto, merong isang political analyst rin na inexplain niya bakit si BBM bumagsak sa rating. Yan, mauunawaan natin yan mamaya dito sa Billionaire News Channel kasi may in-invite silang political analyst na nag-explain dito na bakit si Bongbong Marcos para sa akin hindi na yan dapat i-explain kasi kitang-kita naman natin yung kapalpakan niya. Okay, so yun po ang mga pag-uusapan nating ngayong araw na ito, guys ha. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo
para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so unahin muna natin itong ito yung sinasabi nila. I-explain ito ni ng News 5, okay? Na ano ba talaga itong 2 million na ipamimigay bawat isang congressman? Ito, play natin. Usap-usapan ngayon ang Christmas bonus daw ng mga congressman na siniwalat ni Congressman Leandro Lebiste. 2 million pesos daw ang binigay sa mga congressman ayon kay Lebiste. Pero eto po, ayon kay Nabotas Congressman Toby Chanco. Si Toby Chanco pala. Si Toby Chanco ang nag-explain dito na dati na raw ito. Okay? Hindi pala yan bagong kalakaran. Katunayan, dati na raw kalakaran sa Kongreso na bigyan ng parang bonus sa mga congressmen tuwing sila po ay magbe-break or magre-recess. Ang opinion ko dyan kung dati na yung kalakaran na magbigayan ng tag 2 million pesos every Christmas break, putulin na natin yan. Kasi mahiya-hiya naman tayo. Sobrang dami pong mga mahihirap nating mga kababayan na taxpayer lang lahat Pero kayo, sitting pretty lang kayo, may sweldo na kayo, ang laki-laki ng mga sweldo ninyo, ang yaman-yaman nyo na. Tapos, tatanggap pa kayo ng bonus break? Parang abusado naman kayo kung ganyan, di ba? Wala akong pinipili kahit sinong congressman dyan, kahit si Congressman Paulo Pulong Duterte pa yan, kaalyado natin, lahat ng mga sinusuportahan nating mga congressman dyan sa House of Representatives. Lahat kayo, kung nakatanggap kayo ng tag 2 million every Christmas break, putulin na natin yan. Kasi hindi naman natin alam kung yung 2 million na yan ay talagang itutulong ninyo yan sa inyong mga constituents o sa inyong mga probinsya. Di ba? Yung iba dyan, binubulsa. Maraming mga greedy dyan. So, dapat putulin na yan. Imagine, 2 million times 300. 300 sila na mga congressman. 600 million rin. Pwede na yan pang gumawa ng mga proyekto. Di ba? Kukurakutin pa rin. Wala talaga tayong lusot nito. Ay, nako. Kay Chanco, inabutan niya yan mula pa nung una siyang naging congressman noong taong 2010. Actually, nung napakinggan ko rin yung vlog ni Attorney Harry Roque kagabi, talagang totoo raw yan nung panahon rin ng congressman pa sila. Sa panahon ni Pangulong Aquino, Pangulong Duterte at Pangulong Marcos, parating meron silang kung tawagin niya ay break bonus. Kung meron din sa mga nakaraang administrasyon, hindi alam ni Tiangco. Tuwing kailan yung mga break bonuses at mga break na yan, ang Kongreso ay karaniwang nagbe-break bago mag-undas, bago mag-Pasko, at bago mag-Holy Week. Don't tell me na undas, Christmas, at Holy Week, may tag 2 million kayo? So 6 million per year ang mga bonus ninyo, kaya pala kayo mga matataba kayo dyan? So 3 times a year. Kung nag-break ang Kongreso para sa undas noong October 3, 1.5 billion daw ang binigay ng Kongreso. Sa undas, 1.5 million rin ang na-receive nila. Parang putulin na natin yan. Kawawa naman ng mga Pilipino dyan. Sa bawat mambabatas. Pero tiyempo naman yan sa kasagsagan ng botohan para sa 2026 General Appropriation. Alam na. Alam na. Pwedeng gagamitin nila yan sa mga kampanya nila. Di ba? Kaya pala. Bill na ginawa rin noong Oktubre. Tapos, yung mga kalaban nila, yung sina Polong Duterte, sina Marcoleta,
Kiko, hindi makatanggap. Yung malapit lang sa speaker ba ang makatanggap? Hindi, nagtatanong kami ha. Para sure win ang Pangulo ninyo. Jesus Maria Josep. Ang sunod na bonus ay dapat itong magpapasko na ayon naman kay Tiangco ay hindi raw niya natanggap. Pero ito raw marahil ang dahilan kung bakit ito tinawag na Christmas bonus ni Libiste dahil binibigay nga yan bago mag-Christmas break yung mga congressman. Magkano? Naglalaro rin daw yan sa mga 1.5 billion pesos more or less. 2 million na nga eh. May umuugong na balita niya na nalaman ni Congressman Leviste. Alam niyo naman si Leviste. Maanghang ang bibig niyan. Wala, hindi yan nagsasabi ng hindi totoo. Tanong namin si Congressman Tiangco kung para saan itong break bonus ng mga congressman. Ayon sa kanya, ito raw ang paliwanag sa kanya nung bago pa siyang congressman nung taong 2010. Pag nag-recess daw kasi ang Kongreso, inaasang babalik distrito ang mga congressman. Ang pera raw, panggastos sa mga congressman sa kani-kanilang mga distrito. Basta't merong voucher na pinapapirmahan sa mga congressman, sabay abot po ng tseke. Sa madaling sabi, hindi po ganun kalinaw kung para saan itong mga break bonus. Siya na mismo ang nagsabi ha. Hindi malinaw kung ano ba talaga para saan itong mga bonus-bonus na ito. Hindi malinaw. So ibig sabihin, kung walang detailed explanation, baka pwede itong mapunta sa corruption. So sinong kawawa? Pilipino na naman. Ang bansa na naman ang kawawa. Itong mga klaseng ganito ba na mga old na mga nakasanayan na dyan sa House of Representatives, ito yung dapat na buwagin. Dapat wala na itong mga ganyan eh. At kung saang bahagi ng House budget ito nanggagaling. Pero ito ang talagang malinaw. Itong mga bonus na ito ay hindi po subject to liquidation. Patay. Ito pa ang grabe ha. Itong mga bonus na ito, not subject to liquidation? Wow! Grabe naman yan. Paano namin malalaman, kung talagang itutulong yan sa kanilang mga constituents? Paano kung nag-Starbucks lang sila araw-araw? Ang dami pang mga coffee shop dyan na mas mahal pa sa Starbucks. Baka pumunta lang sila sa Greenbelt. Sa mga Marangyang Hotel. Grabe naman yan. Walang liquidation. Dapat ilagay dyan kung saan napunta yung mga pera na yan. Grabe. Kawawa talaga Pilipinas. Walang kailangang mga resibo, walang kailangang mga patunay kung saan ito ginastos. Basta pirmahan ang voucher at tanggapin ang tseke. Sa madaling salita, maaring gamitin ito ng congressman para sa ikabubuti ng kanyang constituency sa distrito. Kung ganyan ang gagawin, mas mabuti. What if mapupunta lang yan sa mga... alam niyo na. Bakit... alam niyo, money is the root of all evil. Di ba? Kopya-kopya ko yung boses, no? O di kaya sa ikabubuti ng kanyang sariling bulsa. Kung tutusin, hindi lang naman kasi yung mga bonus ang hindi kailangan po ng liquidation. Ang maintenance and other operating expenses or MOOE ng mga congressmen. Yan ang MOOE. Yan dati inexplain na yan ni Sas Rugando Sasot eh. Dati na yan eh. Isa pa yan. Ang laki-laki niya na dapat yung i-explain. Dapat magbigay linaw kayo dyan. Congressman Leviste, ikaw na bahala, ibulgar mo yan. Hindi rin kasi kailangan ng liquidation. At buwan-buwan, pumapatak po yan ng halos 1 milyong piso. Wow. 718,000 para sa district operations, 240,000 para sa miscellaneous expenses. Imagine that one, no? Per month yan, ha? District operational expenses, 718, 670 per month.
Tapos, meron pa silang extraordinary miscellaneous expenses, 240,000 per month. 'Di ba? So, 1 million per month ang tumataginting na grabe. Tapos, walang liquidation. Ang laking pera, hindi chinecheck. Bakit po ganon? Taong 2011, pinasa ng 15th Congress ang Senate Concurrent Resolution number So, 10. meaning to say, nagwawaldas tayo ng 300 million per month. Ganyan po kasayang ang pera. Akala ko ba walang pera ang bansang Pilipinas? Ang dami palang pera natin, no? Na nagsasabing hindi na kailangang busisiin ng COA ang pagliliquidate ng mga MOOE ng mga mambabatas. Ang kailangan na lamang... Actually, News 5, late na kayong nag-explain yan. Inunahan na kayo ng mga DDS. Dati, ang nag-explain yan, mga DDS. Sila, Sasrugando Sasot, sila Ma'am Joey De Vivre, sila yung unang nag-expose dito yan sa MOOE. Tama ba? Sila ang unang nag-expose niyan. Pero, binabaliwala lang natin yon ng mga mga taga-gobyerno. Baliwala lang kasi natatamaan sila. Ngayon na meron na si Congressman Leviste, 'di ba? Booking na kayo lahat diyan. Ay isang sertifikasyon mula sa mambabatas na nagamit sa tama ang pera ng MOOE. Bakit? Dahil ito naman daw ang dati ng kalakaran na ginagawa na lamang nilang formal. Kaya't ang ginigit ngayon ni Tiangco, maging mas prangka ang Kongreso at aminin ang pagtanggap nitong perang ito. Pero higit sa lahat, kailangan din ng mas mahigpit at masinop na mga patakaran sa paggamit nitong pera ng bayan. Dapat bang ipatuloy itong patakaran ng liquidation by certification? Dapat hindi yan ipapatuloy. Dapat ihinto na yan. Lubos-lubos ba talaga ang tiwala natin sa ating mga mambabatas? Wala na tayong tiwala dyan. Sino pa ba may tiwala dyan? Lalo na para sa mga politiko na madalas laway lamang ang puhunan, laway lang din ba ang ating pangahawakan? Mga kapatid, Ay nako, kawawang bayan. 'Di ba? So, tayo lang ang pinagloloko nitong mga taong to. Dapat yan, no? Buti na lang nandyan si Congressman Leviste na ibinubulgar yung mga ganyan para mabuking na lahat yung mga kalokohan nila. 'Di ba? Ito yung congressman rin na nagsasabi na hindi lahat ng mga congressman ay makakatanggap. Parang inamin niya. Kasi dapat kang pumirma na ma-impeach si BP Sara bago ka mabigyan. Umamin rin na hindi lahat. Wala namang sinabi na kung hindi ka pipirma. Pero inamin rin niya na hindi lahat makakatanggap. Kasi yung mga yung mga kaalyado lang ang makakatanggap. Kung kontra ka sa mga utot nila, umuutot yan sila Kung kontra ka sa utot nila, hindi ka bibigyan. Deny na may 2 million pesos Christmas bonus po. I don't think everybody got 2 million. Di ba? I don't think everybody got 2 million. Yung ayaw sa utot namin, hindi yan mabibigyan. Inamin. Hindi pala lahat nabibigyan. Kayo naman. Siyempre si Congressman Polong, hindi yan mabibigyan. Kontra yan sa administrasyon Sino pa? Sina Marcoleta, sina Irice, yung mga matitino dyan, sina Leviste, sina Barsaga, wala kayong 2 million. Di ba? Tama yung post ni Congressman Kiko Barzaga. Hindi naman ako mabibigyan kasi nasuspended ako. So yung 2 million na dapat natanggap ni Kiko Barzaga, merong nagdoble dyan. 4 million yung natanggap yung iba. Ganon ba? Kasi, ito. Sa 4 million na yung sa inyo kasi yung kay Congressman Kiko Barzaga, suspended yun. 4 million mong sa iyo. Ganon ba? Hindi, nagtatanong lang tayo, ha? Grabe naman to sila. Okay? Higher
No, I don't think anybody got two. I don't think everybody got 2 million, and I don't think anybody got higher than 2 million. And in the last analysis, it's not a Christmas bonus. It is a And the last analysis is not a Christmas bonus. Isis! Ayaw nyo pang tawaging Christmas bonus? Di ba? Para hindi kayo magmukhang masama sa taong bayan. additional funding for your Christmas requirements in your district. Okay? Christmas requirement. Hindi raw Christmas bonus, Christmas requirements. Inibarin yung bonus at saka requirements. At talaga, required. Required talaga sila na magkapera. Ay, naku, kawawang bayan. Per this requirements, per district. Well, Christmas party ka sa mga barangay captain mo, health activity ka, you will do a Mag-Christmas party sa mga barangay kapitan mo. Grabe sa. So yung hindi mo kaalyado na barangay kapitan, hindi involved sa Christmas party. Kasi meron ganyan, di ba? Ikaw, barangay kapitan ka. Dapat kayo mga barangay kapitan sa mga barangay-barangay, dapat sumuporta sa akin. Wala kayong, hindi kayo included sa Christmas party. Para mga bata rin, di ba? Kasi po, sa isang probinsya, maraming cities. Imagine niyo yan, ha? Sa isang city, maraming barangay. So meaning maraming mga kapitan. So, anong ibig mong sabihin? Mag-Christmas party ka every kapitan? Ang daming barangay niyan. Sa isang municipality, let us say, merong 10 barangay, 10 kapitan, o 10 Christmas party. Hindi naman siguro magsabay-sabay yan ng Christmas party mo sa kapitan, di ba? Kasi hindi yan magkakilala from municipality to another municipality. Hindi ko maintindihan. Ang isang congressman, merong kapitan. Ay, nako. mga consultations, 'di ba? Mga ganon. Many kung napansin nyo, parang hindi malinaw ang kanyang mga explanation, di ba? Hindi masyadong malinaw. Meaning to say, nagkautal-utal because itong mga ipinamimigay na tinatawag na Christmas bonus ni Congressman Leviste, tama nga si Leviste. Hindi po ito nililiquidate. Nakasanayan na nila niyan, di ba? things, but siyempre, people are expecting the congressman to show up in their district and help them, for whatever it is they need help for. 'Di ba? So alam niyo na hindi nga sila maka-explain masyado diyan sa 2 million na 'yan. So meaning to say, hindi sila masyadong nakaka-explain. Hindi rin natin alam kung saan napupunta itong mga expenses na ito ng 2 million bawat isang congressman. Kasi mantakin nyo ha, in every congressman, dapat may liquidation yan. But they are not required. So meaning to say, hindi naman siguro lahat nakakatanggap raw, sabi niya. So, sino yung mga nakakatanggap? Anong requirements na makatanggap ka? At isa pa, buti kung yung mga congressman na nakatanggap ay matino. Kasi for sure, meron ring mga, hindi ko nila lahat meron pa ring mga natira dyang mga matitino na mga congressman. Alam ko na in case na talagang requirement na makatanggap sila, alangan naman salibay mo yan, di ba? Itapon mo yan. Syempre, yung iba dyan, alam ko,
talagang tumutulong, di ba? Talagang wala lang, barya lang sa kanila yung 2 million na yan eh. So talagang yung iba, itutulong yan. Pero yung mga greedy dyan, kakainin pa rin yan. Kahit ang yaman-yaman na nila, kakainin pa rin nila yung 2 million. So, anong ibig kong sabihin? Hindi lahat nakatanggap. Kung meron mang ibang nakatanggap dyan, hindi rin lahat greedy. Meron pa rin diyang mga matitino. Buti kung lahat matino. 'Di ba? Masaya tayo. Masaya yung Pasko natin. Paano? Yung dating speaker natin, 'di ba? Tingnan niyo yung katawan, lumalaki. Yung panahon ni former President Duterte, ang payat-payat ni Romualdez. Nung panahon ng pinsan niya na si BBM, tumaba na. I'm not body shaming ha. Tumaba na siya. What do I mean? Di syempre, marami ng pagkain. Marami ng kinakain kasi hindi sila nakakain nung panahon ni Duterte. Di ba? Ganun lang yun simpleng tanong. Next, ano ba yung next natin dito? Play. Bagsak? Ito naman. Panoorin natin itong si... Bagsak ang trust rating ni PBBM. Ito naman ang patungkol sa trust rating ni PBBM na inexplain ng eksperto raw. Play. Sa latest surveys ng SWS at Pulse Asia. Bakit naman kaya? Kausapin natin ngayon si political analyst Lester Balmatero. Bakit bagsak si BBM? Pero para sa kanyang mga opinion, magandang gabi po sa inyo, Profesor. Hi Corina, magandang gabi at Happy New Year. Happy New Year! So parang hindi masyadong happy ang Malacanang sa ngayon. Ano po, dahil po dito sa Auntie Claire, hindi ka ba happy? -3. Kung hindi po ako nagkakamali, ang naging rating ngayon, trust rating ni Pangulong Grabe BBM. naman itong si Ma'am Corina, no? Parang hindi happy ang Malacanang. Sinasaktan mo naman si Auntie Claire. Ano po sa tingin ninyo ang dahilan? Well, yung survey na nilabas ng Pulse Asia, based doon, ang pinaka number one issue ng mga Pilipino ay yung mataas na presyo ng bilihin. Pero ganito siya, no? Kasi kung titignan mo, yung inflation naman natin, according to our data, nasa 1.6% lang yung inflation. Ibig sabihin bumaba, yan, no? Or nag-ease yung inflation natin this year compared to last year. Ibig sabihin, hindi nararamdaman nung taong bayan yung pagbaba o yung pag-ease ng inflation natin. Pangalawa, mukhang may kulang din doon sa pag-communicate, no, kung ano man yung ginagawa ng gobyerno sa tao. Tsaka Hindi kulang ang pag-communicate ha. Insakto ang kanilang correct ang kanilang pag-communicate. Kaso wala silang i-report. Kasi wala naman silang wala silang accomplishments. 'Di ba? Sabi niya, kulang raw sa communication, kaya bumagsak raw sa rating si BIM. Anong kulang? Araw-araw nga nagpapamedia itong si Boying Rimulya. Araw-araw nagpapamedia si John Vic Rimulya. Araw-araw rin nagsasalita si Auntie Claire. Hindi, kulang pa ba sa communication yun? Kaya, ang sabihin mo, kulang sa accomplishments. Kaya bumagsak. natin yung Pulse Asia survey, ginawa siya December. So papunta tayo ng Christmas season. Tapos maririnig mo yung mga comments coming from say DTI, no? Pinagtanggol mo pa yung administrasyon na kulang sa communication, kulang sa accomplishments. Yun ang totoo. Kasya yung 500. Mas naramdaman nung taong bayan na na hindi kasya at hindi nila afford, no? Yung mga pagkain o handa this coming December. Tapos kasabay pa nun ay yung issues pagdating doon sa graft and corruption. I think nakita nung taong bayan na yung issue ng graft, ng corruption ay hindi lang siya issue per se, no, ng corruption. Ang issue ng corruption ay related, no, doon sa kakulangan ng serbisyo para sa taong bayan. Okay, so nakikita po ba ninyo ang medyo kaibang findings sa survey ng SWS at ng Pulse Asia? Ano po ang ibig sabihin nun? Well, yung sa SWS nasa 30% din, no? Yung trust rating ng Pangulo. Doon sa Pulse Asia nandoon din nasa roughly 30% din.
yung trust rating ng Pangulo. Mukhang nagkaiba doon sa distrust. Kasi yung sa Pulse Asia nangyari siya I think November, no? Yung sa yung sa SWS November siya ginawa. Tapos yung sa Pulse Asia naman ay December siya ginawa. Tingin ko malaking bagay yung pagpasok ng Disyembre papunta doon sa Pasko. Mas lalong naramdaman nung taong bayan yung pagtaas ng presyo ng bilihin. O hindi nila naramdaman yung pag-ease ng inflation, tapos palala pa yung Oh, imagine nyo yan, -3 from +7. +7 siya nung una. -3 ngayon. Ang laki niyan, ha? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. -10 siya. issue ng korupsyon. Tapos mukhang nagkulang yung ating yung Malacanang, no, yung administration doon sa kanilang mga pangako, especially yung mga Di ba? Hindi tayo nagkamali sa vlog natin na yung mga pangako ni BBM hindi natupad. Tapos sasabihin pa tayong fake news? Utot nyo dyan. managot doon sa corruption issues. Okay, so is it that alarming? Hindi po ba lahat ng mga pangulo na nasa ganitong estado na sa kanilang termino ay bumaba? Alarming talaga yan, Corina Sanchez. Kaya nga, ako kung payo ko kay BBM, you step down BBM. Mag-resign ka na. Wala nang tiwala yung taong bayan. But is this lower than expected? Yes, lower than expected ito. Tapos panahon ito, yung huling ganito na negative ay panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo, no? So alarming siya in a sense that baka pwede, kasi mukhang papasok na siya, no? Baka pumasok siya doon. Panahon pa raw ni Gloria Macapagal Arroyo na nag-negative raw. Di ko lang alam kung anong certain issue ni Arroyo, bakit nag-negative. So meaning to say, yung panahon ni Pinoy at ni Duterte, hindi ito nangyari. Meaning to say, itong presidenteng ito, wala talaga. Walang alam. Mas worst pa siya kay Pinoy, sa totoo lang. Sa pagiging lame duck presidency, no? At kapag ka lame duck presidency ka, yung mga panukala, mga batas, mga policies, mga programa na nais mong i-push, posibleng hindi completely magawa. Pangalawa, dahil papasok na rin tayo doon sa election season. Tingin ko this coming year, no, itong taon na to, 2026, magkakaroon ng alignment ng mga alliances siya, no, in preparation for the 2028 election. So, alarming siya kung sino man yung magiging endorso ng ating Pangulo. Mukhang Kung nagbabalak kayong tumakbong presidente at magpa-endorso kayo kay BBM, good luck. Hindi kayo mananalo. Kayong darating na eleksyon sa 2028, kung kayong mga government officials ngayon, na tatakbo sa 2028, you better think twice. Kasi kung bright kayo, hindi kayo makipagkaalyado dito kay BBM. Kasi matatalo kayo. Kung bright kayo, kahit pa tutulungan pa kayo ng pera, limpak-limpak ng pera ng administrasyon, hindi kayo mananalo. You think twice kung saan kayo mag-support, no? Yung iba dyan, ang dami dyan, mga balimbing, pupunta yan kay BP Sara. Yung mga buhaya dyan, di ba? Babanatan natin yan, 2028, alamin natin kung sino ang mga balimbing dyan, i-announce natin yan. talo kapag hindi nag-improve yung performance at trust rating ng Pangulo in the coming months. Paano naman kaya siya makakabawi, Prof? Hindi na yan makakabawi, Ma'am Corina. Paano raw makakabawi? Hindi na. Hindi siya marunong eh. Okay, dalawang bagay, no? Kasi sabi ko nga, yung main issue ng mga Pilipino ay kagutuman at yung mataas na presyo ng bilihin at yung corruption issues, no. Pero kung titignan natin, ito lang, paano siya makakabawi? Ma'am Corina, ako nang mag-advise sa iyo kasi itong political analyst nyo, medyo magaling siguro, pero wala ito sa akin, Ma'am Corina, Nagmamayabang pa ako, Ito lang yun, Ma'am Corina, kung paano siya makakabawi. Una, magpa-hair follicle test siya.
Pangalawa, isauli niya lahat ng mga sinabi ni Zaldico. Hindi, si Zaldico ang nagsabi niya na hindi ako. Na meron siyang kinulimbat na mga maleta. Klaruhin niya yun. Hindi ko sinabing ninakaw niya. Ang sinabi ko, sagutin niya yung binanggit ni linawin niya sa taong bayan yun. Pangatlo, mag-resign siya. Yan. Babalik yung makabawi siya sa taong bayan. Pang-apat. Ano yung pang-apat natin? Si Duterte ibalik nila sa Pilipinas. 'Di ba? 'Yon, ang pang-apat. Ang ginawa nila kay Duterte, ibalik nila sa Pilipinas si Tatay Digong. 'Yon ang pang-apat. At dahil diyan, makakabawi na siya sa taong bayan. Simple. Huwag na tayong makinig diyan sa analysis mo, Ma'am Corina. Punta naman tayo dito sa kay Congressman Leviste. Kasi po, si Ridon ngayon, parang nagpapanik itong si Ridon eh. Pakinggan natin si Ridon. Play. Ridon! Ano ba yan? Ridon, play. Ridon, play. Mga kasinungalingan, falsities, inaccuracies si Congressman Leviste at isa na naman po Sinungaling raw si Congressman Leviste. Naniniwala ba kayo? Sino ang mas sinungaling? Si Leviste o si Ridon? Balita ko, Ridon, mas natanggal ka sa panahon ni Duterte. Si Congressman Leviste ang nagsasabi ng totoo, pinagtripan, pinag-initan ninyo. Ay, nako. Doon sa mga halimbawa po noon. Kasi una sa lahat, hindi ho totoo may 2 million na Christmas bonus. No? So, hindi raw totoo. Pero bakit yung ibang mga kongresista, Ridon, umamin na meron? Sino bang papaniwalaan namin? Sinungaling ka pa, ha? ibig sabihin, may mga binigay pong mga kapirahan. Sinungaling raw sinungaling raw. Hindi niya inamin, sinungaling raw, walang 2 million. Pero merong mga binibigay. Ano ba yan, Ridon? Pagkatapos mong i-deny, aaminin mo rin. Ay! Para sa mga opisina ng mga kongresista. Para sa mga aktibidad at mga programa. Yun nga. Nakatanggap kayo? Ay, nako. Gawain na ginagawa po ng mga kongresista. So, ibig sabihin, hindi po yan para pirahin o para gamitin sa kapritsyo. Dahil ang bonus ay yung pong 13th month saka 14th month pay. Paano kami maniniwala sa'yo na hindi yan sa kapritsyo at igasta nyo na yan tama? I-liquidate nyo. Bakit hindi nyo i-liquidate ng maayos? Lang na binibigay sa lahat ng mga kawani ng gobyerno. So ito pong 2 million na sinasabi niya Christmas bonus. Una, hindi po ito Christmas bonus. Pangalawa, hindi po ito ngayon lang nangyari. In fact, mula nung nagsimula... Pareha sila ni di ba? Yung isang congressman kanina. Hindi raw ito, dati na itong nangyari. Tinawag lang yan ng Christmas bonus. Kasi ito naman si Ridon, literal naman kasi. Matatawag kasi Christmas bonus kasi panahon ng Pasko ibinibigay yan sa inyo eh. 'Di ba? So anong tawag? Christmas bonus. So parang pinangalanan lang na Christmas bonus yan ni Congressman Leviste, pero totoo. Hindi sinungaling si Congressman Leviste. Ay, nako, Ridon. Ako sa Kongreso ng 2013. Palusot ka pa eh. Meron na pong mga ganyang mga cheque, kapirahan na ibinibigay para sa mga programa, aktibidad at gawain po ng mga opisina ng mga kongresista. Proud kayo dyan. Para ho pagtugmain lang natin, baka meron lang, kumbaga, issue dun sa definition of terms. Yung kaperahan bang binabanggit mo na yun, aabot ba ng 2 million yun? Dati, I think mas maliit, no? Noong 2013. Pero again, ito po ay mga hindi para sa sahod o salapi ng kongresista mismo, kundi para sa mga opisina. Kung para yan sa opisina, i-liquidate nyo. Sabi ng taga News 5,
basing sa kanilang research, hindi na requirement ang liquidation. Di paano yan? Yung iba dyan, punta talaga yan sa bulsa. Di ba? Kung i-analyze mo, kung para yan sa mga opisina yung mga activities ninyo, i-liquidate nyo yan. So, ibig sabihin, dagdag ho yan sa mga panggasto sa mga aktibidad at mga programa po ng mga kongresista. Di ba? Aktibidad, events. So, i-liquidate nyo. Apo, so anong tamang term doon kung kapag dinidistribute sa inyo yung ganong halaga tuwing bandang year-end, kung hindi siya bonus? At expenses. Mga kasama yan doon sa listahan po ng mga iba't ibang Nahihirapan mag-explain anong tawag. mga extraordinary miscellaneous expenses na ibinibigay sa mga opisina. No? So, I think yun yung kailangan ho nating gawin pong definition doon. No? Ibig sabihin, hindi yan napupunta sa mga wallet at pitaka, pang bakasyon at kapritsyo. Siyempre, magdi-deny kayo, di ba? Ang sa amin lang, okay, hindi naman tayo nag-aakusa na kukurakutin yan. Ang sa amin lang taong bayan, dapat i-liquidate. Kasi pera rin yan ng taong bayan eh. At saan budget kinuha yan? Imagine that one, every year yan. Di ba? So, dapat talaga i-liquidate. Yun lang naman eh. Yun lang ang hinihingi ng taong bayan, i-liquidate. Kasi kapag hindi nyo i-liquidate yan, pwedeng yung mga gagong mga congressman dyan, pwedeng ibubulsa nila yung 900,000, yung 100,000 lang ang pa-Christmas party. Ay, hindi nga eh. 2 million pala. Pwedeng, anong tawag dyan? 1,800,000 ang ibubulsa, tapos 200,000 ang i-Christmas party. Ayan, malaki na yon 200,000. Ilang litso na ba yan ng 200,000, di ba? So, kawawa pa rin ang taong bayan dito eh. Kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, ano masasabi nyo dito? Ano ba ito? Ethical ba itong ginagawa nila o unethical? Kayo nang humusga ha, kung deserve ba nila o deserve ba ng taong bayan na merong ganito? Sila happy-go-lucky lang sila sa mga ganyang pera, pero marami tayong mga kababayan na hirap, hindi makakain ng 3 beses sa isang araw. Yung iba namamatay sa hospital kasi walang pambayad sa hospital. Ang totoo niyan, hindi sila namamatay dahil sa sakit, namamatay sila dahil ayaw na nilang magpa-hospital kasi walang pera. So, ang tanong, okay lang ba sa inyo na meron silang bonus every Christmas? I-comment. Babasahin natin yan sa comment section, okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Sa mga first time lang dito sa aking channel, pindutin nyo na ang subscribe button para lagi kayong updated sa ating mga trending na balita. Libre lang yan ang subscribe sa ating channel. Okay? So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.